Siyempre, maraming mga fans ang nagalit. Marami din ang nag-unfollow. Tapos may napanood pa ako na isang video kung saan parang premiere na ito ng movie nila. Pansin mo, parang naiyak pa eh. Parang alam mong parang kabado siya. Pero obviously, parang ito nilang mag-stop muna and then baka mag-change ng maybe the contractor or the architect. I don't Siyempre, know, ganyan. kung Kasi nga 3 years Oo na. naman, dapat- Sobra daw siyang, siyempre siya nadidepress dyan. Sobra siya naiinit, sobra siyang disappointed. So, call ako. Sabi ko, hoy! Tawa siya ng tawa. Sabi niya, bakit Ate Rose parang mas ikaw pa yung kinikilig? Naku, sagutin mo ako. Kayo na, di ginagawa umiiwas ko. daw sila eh. Kayo na ba? Sabi ko, naku, mukha. Di, ano pa lang, getting to know stage. Mga Marites! It's Monday! Anong latest? Marami po rito sa Marites, di ba? Heto na naman po, power duo na naman yung kakasama ninyo sa chikahan at intrigahan, Maritesan. Bago ang lahat mga Marites, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean, Junardo. Yes! Power of two! Oh, yes, Power of ah. two, oh! Yan, ang inyong pong PhD, Rose Garcia! And welcome to Marites Marites University! University! Saya-saya sa mga Marites. Pero bago yung mga Marites, nagpapasalamat po kami sa ating mga Marites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. At kung bago lang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss out ang ating weekly episode at iba pa nating showbiz-related content. So, hello, dear! Ito, ang saya-saya ko, Ay, diba? Ang saya-saya niya. Siguro iniisip ng Oo. ating mga kamaritet na nanonood ngayon. Ito ba ang announcement nila? Power duo na lang sila. Basta wait lang Wait kayo. lang, okay lang ba sa inyo kung kami lang? Diba? Type pa Parang ninyo. baka sinasabi na nila, hindi! But anyway. I'm sure nasanay kayo, di mga Martes. Dahil marami ng balita, marami ng latest. Simulan na natin sa linggong Chismis! Okay. Okay, mga Marites, unahin natin si Marian Rivera. May ayaw na ayaw sa co-stars. PhD, Marites mo yan. Alam mo, nag-guest kasi si Marian at saka si Ding Dong sa YouTube naman na show ni na mag-asawang Jano Gibbs at Bing Loizaga. Okay. Actually, nagba-viral din tong sinabi ni Marian na to. Oo, nabasa ko yan eh. Diba? Ang nakakatawa lang, sabi nga ni Marian, parang pinag-isipan nga daw niya kung sasabihin niya. Dahil kinonsider niya ang feelings ni Jano Gibbs. Dahil sabi ni Very Jano ba? Yeah. Tinanong si Marian kung ano ang kumbaga ano yung mga ayaw nila sa siguro sa trabaho, sa mga co-stars. So sabi niyan, siya ang talagang ayaw na ayaw niya yung palaging late. Oh. Kasi siya daw, halimbawa, ang call time niya siguro ay 7 a.m., mas maaga pa sa 7 a.m., nandun na siya. Which is true talaga. Hindi talaga nalilate yan. Oo. Prompt talaga niya. Professional, Oo. Kaya, di ba nung nag-guest siya dito, ako ang Oo. kinakabahan eh. Dahil, Aga-aga, malapit na dito. or what. Oo. Diba? Na kailangan mabit. Kailangan mas maaga tayo kaysa kayan. So sa totoong buhay, pagkatrabaho din siya, yung mga co-stars din na late, na laging late, yun din ang kumbaga niya, pet peeve niya, siguro doon siya naiinis, yun ang ayaw niya. Pero, sino ba naman ang may gusto talaga na palaging naman, late, diba? di ba? Delay, diba? O baka nga iba dyan, late na, pagkatapos, parang wala lang. Di ba may ganun eh? Oo, Late ka na nga, pero parang, lang, di ba? ay, parang wala lang. Oo, habang ang mga kasama mo ay mga naka-mock up na, Oo. naka-makeup na, mga naka-ready na. At siyempre, ang inalala din ni Marian doon, yung mga crew, yung mga staff na, totoo naman, kung ang call time ng mga artista, let's say, ay 7 a.m., most likely ang call time ng production, baka 3 a.m. pa yan or 4 a.m. So, ganun kaaga. Then, ang artista, kapag natapos na yung eksena, goodbye na, okay na, pack up na. Pero sila, after that, mga ilang oras pa yan. Kasi, syempre, sila pa yung magbabaklas and everything. So, totoo naman. So, every delay nga naman, ang apektado, yung production din. Yan. May nabalitaan nga ako dyan, meron siyang malapit sa kanyang artista na kinausap niya talaga na ayoko na nalilate.
isipin mo naman yung mga tao rito. Talaga miski malapit sa kanya yung tao, pinagsabihan Tama niya. naman, o di ba? Mm. Yan talaga si Yan, in fairness. Yes, totoo Oo, yan mga kung kaibigan. kilala nyo, ganyan talaga yan. Didiretsuhin ka niya. Oo. Yun. Pero yun nga, nakakatawa, di napatayo din si Jano. Kunwari mo raw eme-emeng walkout na pinaringgan. Pero maganda narinig ko, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Bing Loizaga na fairness, nagbago na siya. Oh, naniniwala ka ba din? Nakasama ko noon yan. Ako taga-alaga dyan. Kaya- noon. so, Naging kaya- road manager ako niyan eh. Kaya ang tanong ko sa'yo, naniniwala ka. Pero baka naman Oo, nga. nagana na, pwede na, di ba? Oo, baka naman nga Oo. malaki na ang in-improve ni Jano from before. Oo. Yun. Okay, alam nyo na, pag si Mariam, Correct. walang change yan. Eto mga Marites, Julian San Jose, interesado makakolab ng international singer na si Joss Groban. Ito talagang sa Facebook page ng GMA, naibalita nila, nakausap nila si Joss Groban at sinabi nga niya ang pangalan ni kinabibiliban niyang si Julian San Jose. Ayun po, kaya hopefully matuloy ang kanyang dahil pupunta dito si Joss sa mga darating. Meron siyang event dito. Alam niyo si Joss Groban, no? Oo. Siya yung The Prayer ba? O sino makanta? Hits, maraming hit songs yan. Composer, di ba? Singer, awarded. At si Julian San Jose nga, ang nag-iisa niyang Pilipina na gustong makakolab. Yes, oo. Di ba? Alam Believe mo, daw siya kay Julie. Kasi si Julie naman talaga hindi lang singer eh. Oo. Si play alaga Oo. instrument. Aside from that, Yun, also songwriter. yun Yeah. ang magaling talaga singer yan. Di ba? Pero si Joss Groban, alam ko, may mga nakakollab na rin naman siya ng mga Local. ibang local singers from before. oo. Yan. So, ngayon, si Julie ang inaay niya. Oh, Yan. dagdag na credential din yan para kay Julian San Jose. Correct. Yun na. Oh, eto. Go, push! Anak ko, ito. Next, mga Maris, eto, talagang marami nagulat. One week Bondok at Aiko Melendez, happy together after 29 years. Ayan na nga. Naku, Alam mo kinukwenta yata ko, yun, correct. 29 years na ba yun? Parang, ako, ewan ha. But anyway, marami talaga nagugulat ngayon. At marami ang natutuwa ha. Marami ang positive at nagwi-wish na sana nga sila na yung ending o sila na yung magkatuluyan. Nagka-love team ba sila? Hindi nga. Ito nga. Oo. Nagsimula lang yan ngayon dahil naging guest si Juan Mig sa YouTube show ni Aiko. Okay. Okay. So, from there, parang medyo nagka-reminisce. So, tapos ako nagulat ako, sa thread account ni Juan Mig, bigla siya nag-post. Ito yung actual picture na pinost niya. Tapos sabi niya, parang happy together, that, after 29 years. Ay, Oo, teka. Basa ko rin yan. So, call ako. Call. Sabi ko, sinagot naman. Sabi ko, nakatawa nung sinagot. Siguro alam na niya Oo, kung siyempre. anong tinatawag ko. Sabi ko, hi! Sabi ko, ano to, kayo na ba ni Aiko? Ganyan talaga yun. Tapos tawa siya ng tawa. Sabi niya, bakit Ate Rose parang mas ikaw pa yung kinikilig? Naku, sagutin mo ako. Kayo na, din ginagawa Umiiwas ko. daw sila eh. Yan, sabi ko, kayo na ba? Oo. Sabi ko, ganyan. Ano ba tingin mo, ate? Anong tingin mo, ikaw pa? Sabi ko, naku, mukha. Sabi ko. Tapos, sabi ni Juan Mig, pa lang, getting to know stage. Wow. Sabi ko, ano to, 14 years old? Ano to, TGIS days? Getting to know stage? Sabi niya, tawa na lang kami. Tapos sabi ko sa kanya, Mig, ba't ganun? Parang ito yung chapter ng buhay mo yata na parang hindi ko yata natatandaan or wala akong nabalitaan. Hindi Kaya nga. siguro Sige. sa kaalaman po ng mga kamarites, nung during TGIS days pa, during the time na active pa si Juan Mig, isa ako sa masasabi kong malapit dito. Kaya ganyan kami mag-usap. Ayan. At somehow, medyo knows ko din ang mga naging relationship or love life. So sabi ko nga, parang hindi ko na natatandaan na may Aiko at the time. Kaya sabi niya, yun nga, Ate Rose. Yun, kumbaga, kaya siya mas real. Ganon. Kasi nga, sabi nga ni Romel Gonzales na maka-Aiko rin na minsan daw kasi parang magde-date sila, mag-date sila sa Subic ba or what. Yeah. Tapos, hindi sinipot ni Aiko si Juan Mig. Pero dati pa yun. Yun, Oo. di ba? Pero hindi, sa kwento sa akin ni Mig, parang there was a time talaga before. That was before. Sinabi rin niya kung anong
era, kumbaga, kung sino yung last relationship niya, last relationship ni Aiko when that happened. Pero kumbaga parang naun siya yun hindi natuloy. Then, fast forward, alam naman natin, nagkaroon ng wife si Juan Mig Ang wife ni Juan Mig, si Valerie Barrio, yung kapatid ni Christopher Barrio na boyfriend ni Nadine Lustre. Yun ang wife ni Juan Mig. Tapos meron siyang anak doon na 2. But sabi ni Mig, annulled na yung marriage nila. And then si Aiko naman, as we all know, alam na, open book din naman ang mga naging karelasyon niya. And then ngayon, they are both single and of course, at their age, sabi nga, para kay Juan Mig, base sa pakikipag-usap ko sa kanya, nakikita ko na seryoso siya. Okay, good, And diba? siguro si Aiko daw, siguro nag-iisip pa, pero they go out. Like itong picture na to, it happened sa Batangas. Batangas nga. Yan. Kasama ho nila yung mga pamilya nila dyan. So kung ano man, Let's be happy. Let's be happy for the two of them. Kasi who knows nga, di ba? Parang uso ngayon yan yung after a long time, Di ba? you found each other. Sino ba yung huli na si Carla Abellana. Di ba? So ako happy ako kung talagang sila pala at the end. And yun. Abangan natin ang mga kaganapan dito. Yan. Okay, ito na po. Ito na. Ito na po yung isa naming inaabangan yung announcement, mga Marites. Ito na. Ito na, diba? Ito para sa kaalaman ninyong lahat, sana nagtatanong kung bakit wala. Nag-resign na po, formal na nagbigay na ng resignation sa Marites University si unbettable Professor Ambet Nabus. Ayan. Kasi nga po, due to health reasons, na hindi na siya pwede magpuyat, and due to personal reasons sa isang taong malapit sa kanya, hindi na lang namin babanggitin. Diba? Yun po ang kanyang dahilan. So, we wish maraming salamat sa mga 3 taong pagsasama namin dito with unbettable Professor. Ang kanyang contribution ng mga balita, mga blind items. May video ba? Yan. Pero hindi, baka naman Mamaya pa raw. Sige. Ayan, personal po siya nag-resign. Baka naman mag-isip pang iba dyan na may issue ba, may something ba. Wala po. Kahit kami po ay nagulat kasi siguro mas pinili lang ni Prof. Ambet na yung kanyang health, mas mag-focus sa kanyang health at sa kanyang more time with his family also. Yan, yun po ang talagang reason na binigay niya sa kanyang resignation. Yun, sabi nga po ni Dean, syempre po nagkapasalamat kami sa 3 years. 3 years is a long years din. Nagkasama kami dito mula umpisa kasi originally talaga Kaming tatlo talaga yung original dito sa Marites University. Yan po. So, syempre, marami din siyang naging contribution. Yung energy niya, yung laughter niya, yung mga kabaliwan niya, yung mga kaaliw na aliw niya. Yung mga pabuking niya, at saka yung mga, of course, yung mga news na nanggaling din sa kanya. Yan po. Yan. So, yan po ang aming isang malaking announcement. But we wish Ambet, syempre, all the best. God bless sa kanyang health, sa kanyang relationship, at sa kanyang relationship, at sa kanyang career. At syempre, sa magkatanong din, what happened to Mr. Fu? Si Mr. Fu, andito na yata, kabababa lang na eroplano. Ayan. Para malinaw po sa inyo, si Mr. Fu ay bahagi pa rin, of course, na Marites University. Hindi po siya mawawala alam mo, natotrauma na ako magbigay ng kagaya nun. By Monday, Pero most likely naman po, by Thursday, nandito na siya. Kasi kung tama ang oras na binigay niya, dapat po kasi kasama namin siya ngayon. Didiretso siya dito mula sa airport. Kaya lang, na-delay yung flight niya from the US pa lang ng 2 hours. Kaya parang around 8:30 na siya dumating. Wala naman talagang pakpakan lola mo or what para makarating dito diba? 9 p.m. So, yun po. Pero sabi naman niya, by Thursday ay siguradong kasama na namin siya. Kasama na natin siya. Doon namin isa-celebrate aming 3 years
dito po sa YouTube. Anniversary. Tsaka sa podcast na to. Yan, yun po. Okay. Oh, So, sana malinaw po sa ating lahat. Yan ang aming pong announcement. ito na po yung video For, for Prof. Ambet, Prof. of Ambet. our, Panoorin niyo po ang kanyang contribution dito. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! ito, Juliana Gomez at Richie Rivero may soft launch. Gumanti kay Andrea. Oh, bawal ba yumuko? Yan po ang ginawang soft launch ni Richie Rivero at ni Juliana Gomez, anak ni Richard Gomez, na nagsimula pa nung Southeast Asian Games kung saan suportado ni Richie si Juliana. Tapos, naispatan silang holding hands while walking sa isang gadget store. Ayan na Ayan nga. po, ayan na nga yan, di ba? Saan ba to? Green Hills ba to? Ewan ko lang kung saan Or banda hindi? yan. Basta yan yun. Kaya, siyempre, alam niyo naman, nung nakaraang araw, si Andrea Brillantes ang talaga namang May nagpa-hard launch na ba yan? Hard launch na yon. Oo, yung pinakilala niya na yung kanyang boyfriend na saring sportsman. Oh. Tapos ito naman, biglang Richie, para bang si Richie ang hilig talaga sa showbiz, what? Or, di ba? Actually true. Pero alam mo, nakikita ko dyan din, Ah. parang ano rin, Lucy Torres and Richard Gomez. Oh. Physically, look. Oh. Diba? Si Juliana, parang Mala- Lucy, in a Lucy, way. Lucy, oo. Oo, the beauty and all. Si Richie, alam mo yung tall, dark. Sportsman. Mala Richard Gomez. Yan. Diba? So, actually, pag babasahin mo yung mga sa comment section, well, I would say majority hindi sila ayaw. pabor. Parang ang tanong nila kay Juliana, Juliana, bakit? Parang ganon. Juliana, bakit siya? Parang, Juliana, wala na bang iba? Oh, well, siguro nga, baka naman kaya ganon ang mga tanong nila. Dahil nga si Richie ay nasangkot naman talaga sa mga controversy when it comes to girls. Pero, di ba nga si Richard din naman nung araw, iba din naman ang reputation. True. Pero tingnan naman natin, di ba? Nagtagal sila ni Lucy hanggang ngayon. So, sabi nga, let's not judge. The book by its cover. Yun lang. Bagong-bago, You'll diba? never know, di ba? Diba? Let's give them the chance. Let's Yun not lang. judge Richie because it's not a book. Okay. Yun na. Thank you muna kay Melody sa pakulay niyang 4.99. I hope Amit will be back. He gives updates about our great artist, SB19. Hayaan niyo magbibigay rin kami ng Kami naman ang update sa SB19. basta may bagong update. Oo. Ayan. Next, ito, Will Ashley at Mika Salamanca, Team Real. Real? Team Totoo, yan. Ikaw nga, meron din ako nabalitaan dyan eh. Ayan nga. Lumabas siya actually sa Reddit. Ah. Sila eto pa sa PBB, di ba? Oo. PBB. Ang nakakatawa lang kasi 'di ba last week Binalita ang mo. lumabas itong si Dustin. Dustin Yu at saka si Bianca Bianca, De Vera. Thailand yata ba? O saan nagpunta? Saan nga ba sila galing? Basta meron silang pinuntahan. Saan nga ba nanggaling yung Thailand? Okay. Thailand, oo. So, siyempre, maraming mga fans ni Will ang nagalit. Nagalit talaga at marami din ang nag-unfollow kay Bianca. Tapos may napanood pa ako na isang video kung saan parang premiere na ito ng movie nila, nandun si Dustin at si Bianca. Mapapansin mo si Bianca parang naiyak pa eh. Parang alam mong parang kabado siya. Siguro nandun yung kaba niya to face the fans dahil nga galing sila dun sa galit talaga yung ibang mga Will ka. Will, ang tawag sa Will Will ka. ka. Will ka Bianca fans. at Will. Yan.
Parang sigurong sabi siguro, sige, galit kayo kay Dustin at kay Bianca. Hindi niyo, ba't akala niyo ba parang inosente si Will? Baka gano'n, ano? So, biglang may lumabas ngayon na Oo. picture. Actually, itong kay Mika. Mika at saka kay Will, parang hindi naman siya ngayong holiday season nangyari. O naganap or parang they went to Hong Kong nga ba? Parang alam ko yeah. So, parang hindi to ngayon, hindi siya recent. Pero Sige. parang may naglabas. Obviously, may naglabas. Kaya nga sabi nila, nako, ingat-ingat din kayo kasi baka sa circle nyo, may naglalabas. Kasi walang lumabas dito noon. Ang balita ko na magka-text after ng PBB, magka-textmate na yung dalawang yan. Malamang naman or something. Baka PBB pa lang, may namumuuna. So, ayan tuloy na booking na ang tahi-tahimik lang ang Will at ang Mika naman pala ang mukhang may something din. So, syempre parang it's a tie, parang ganyan. Naku, hayaan na po natin kasi alam nyo, hindi talaga natin madidiktahan kung sino talaga ang tinitubok ng kanilang mga puso. Ngayon kung na-enjoy natin ang mga love teams nila, go, di ba? Ganun lang yun. Bakit naman sa Korea, di ba? Sorry na-compare ko. Sa Korea, hindi naman sila magjojowa. Pero na-enjoy naman natin na kapag sila ay magka-partner minsan sa drama. Ganun na lang siguro. Saan ka about Team Will Kawa? Das be... Wala, kahit sino sa kanila. Seryoso. Wale. Ako rin. Kung saan sila happy, naku, go. Yun lang yan. Go. Ito na. Balita naman natin si Ray Victoria. Pasok sa wildcard ng Pinoy Big Brother. Ito po si Rave. si Rave sa Star Magic Artist, sa Kapamilya Artist po ito. Siya po ang nakasama sa wildcard. Kasama po niya si si Anton sa Kapuso Artist. Ito si Eliza sa Kapamilya. Ayan, pasok po Si dalawa. Eliza sa pamilya yan. Ayan, ito pasok si Marco din. So si Marco pala nakabalik? Nakabalik din yan, dalawang yan. Binoto yan ng taong bayan, mga Marites. Kaya welcome natin, tignan natin kung hanggang saan sila hanggang tatagal sa bahay ni Aabot Kuya. na sila hanggang final. Pero parang ang tagal din itong na yun. Kailan magsimula Collab yan? 2. Before Christmas ba? A month or 2 months before Christmas. Kaya dyan na talaga sila nag-celebrate ng Christmas. Dyan na nila sinalubong ang New Year. Ganon. Pero alam mo ako, hindi talaga ako masyadong agree dun sa nakalabas na tapos ipapasok. Kasi may disadvantage or may advantage, lalo na doon sa pumasok. Kasi kumbaga, alam mo na di ba pag lumabas ka, syempre, makikita mo na, mababasa mo na yung mga comment, alam mo na. So, pag bumalik ka, may idea ka na. Magiging behave ka na or what? Yes, may idea ka na anong tingin sa'yo sa labas. Diba? Unlike yung nandun ka lang talaga, parang Talagang pure. minomolde mo talaga siya doon sa bahay ni Kuya. Kaya nga, ewan ko ako, hindi ako masyadong sa binabalik. Yun. Ito, Rob Daniel. Isasalang na sa Araneta sa February 27. Ito po si Rob Daniel, itong nag-revive ng kantang Nandito Ako ni Ogie Alcacid. Nung unang sinabi ng Viva na magko-concert na siya, natakot po siya. Pero binigyan siya ng lakas ng loob. Kaya mo na yan. Sabi ni Boss Vic sa kanya. Araneta, Coliseum po. Wow, tara. Nakapag-show na po siya sa Araneta, doon sa Ra, yung huling concert niya with Arthur Nerent, iba pa. At eto na nga po ang kanyang unang concert na solo. At take note, ang mga guests, Ogie Alcacid, Paps Fernandez, Arthur Neri, Janine Teñoso, at marami pang iba. Alam nyo, taga Santa Rosa, Laguna yan. Bata pa lang siya, nag-aral talaga siya mabuti ng guitar tsaka drums. At hindi niya akalain yung simpleng buhay niya ay siyempre mababago dahil sa nung sumikat ang mga kanta niya. Sa yung kumanta ng Miss Miss tsaka yung Rom-Com. At pinarinig niya yung bago niyang kanta. Hindi ko alam kung Takip Silim ba yun. Basta pinarinig niya kanina. Yun po ang kanyang kaya naman po ito. Sabi niya, nag-aaral pa po siya sa Malayan
Mapua Oh, sa Santa may Rosa, ganon, Laguna. Malayan, Mapua. Oh, meron na gano'n sila, mga kulab-kulab na yung mga eskwela. Okay, fine. Oo. O, Laguna pa rin siya Oo, umuwi. sa Laguna pa rin siya, Santa Rosa, Laguna. Pero alam mo, ang ano din ang parang, well, let's use the word, ang swerte rin ng mga Oo. baguhang singers ngayon. Oo, Kasi bakit kamo? Ang bilis nila makapag-araneta. Correct, Di di ba ba? nung araw, parang dream lang yan ng may mga Halos nakahit lang, na nga. oo, Nakahit oo. songs na. Mhm. Kumbaga marami na ang following. Pero ano pa rin na hindi pa rin Oh, hindi pa rin sigurado, hindi di pa rin ba? nila, parang piling nila, nako, hindi pa kaya mag-araneta. Pero ngayon, Oh, lakas ng loob, di ba? iba rin ang lakas ng loob ngayon ng mga Oo. mga singers Naku, natin kilala ngayon. yan ng mga apo ko sa pamangkin, ha? Oo naman, diba? oo naman. Si Lucas, Oh, kinakanta yeah. yung Ay, Nandito taray. Ako. Hello, Lucas. Ay, Oo. sorry naman ni Lucas. Kinakanta niya yan. Kantahin mo nga yun Oo. sa akin, Oh, Lucas. nakapanood yan ng rock concert. Napanood niya si Rob Daniel. Winner. Oo, winner siya. Tsaka yung dalawa ko apo sa Santa Rosa, Laguna, humihingi ng ticket. Alam mo na, Tana. Ayan na. Oh. Okay. Eto, another balita. Sex bomb Jopa, hinamo ng collab ang Bini. But before Jopay? that, si Jopay ay Oh. nasa hospital. Ano, hospital ba? Oo, parang nagkaroon ng injury. Oh. Pero sinigurado naman ang kanyang husband na si Joshua Zamora oh. na fighting lang, kaya Ito. sa kanilang Ito sa guesting niya sa sa Fast Talk, sinuwalat niya na gusto niya makakolab yung Bini. Siyempre, kumakanta ang Bini, sumasayaw ang Bini, di ba? At saka pinagkukumpara nga sila Oo. kahit na ang tagal na ng sex Sex bomb at bomb. ang Bini ngayon pa lang, parang yun ang Di ba? ginagawa Siyempre, walang ibang comparison. kumbaga pang Bini ngayon na mamayagpag, di ba? Bumalik ang Sex Bomb. Siyempre, alam mo naman ang concert ng Sex Bomb, di ba? Pang ilan na? Round 4, round 5 na Round yata. 5 na. Oo, diba? Sabi, finale na. Tingnan natin. Tingnan. Tapos, di ba, talagang pinapakita yung mga pag nakakuha ng ticket. Oo, Tapos saya-saya nila. Di ba? Parang, di ba? Sabi nga ni Rochelle, yung mga taong pinalaki ng Sex Bomb ay nandiyan pa rin. Kaya ang ganda ng feature ni Jessica Soho, di ba? Nung linggo, yung Sex Bomb na yan, yung mga fans ng Sex Bomb. Tapos, ang nakuha nilang makipagsayaw sa mga fans ng Sex Bomb ay si Sunshine Garcia. So kami nga ho, nahihirapan kumuha mga Marites. Actually, kahit media, wala halos Oo. ticket. Oh. Just hindi na. Although ako naman medyo okay na ako kasi Oo, nga nakapanood ako oo. ng round 2. Hmm. Pero kung may ticket dyan, Rochelle, ka naman. Ay, nako, sayang na. Yan Oh, na. tingnan natin kung kakasang Bini sa hamon ni Jopay. Why not? Ganda Oh, nun. di ba? Philippine Arena sila, no? Correct. Oh. Ito, another intriga. Dennis Trillo umaray sa intrigang hindi magkasundo ang parents at asawang Jeneline Mercado. Naglabas na statement na lumabas na intriga na hindi raw magkasundo ang si Jeneline at ang parents ni Dennis Trillo. Kaya napilita maglabas ng statement si Dennis Trillo, ipang pagsabi na wala akong problema yung dalawa at matatanda na yung kanyang mga magulang. Huwag nyo nang isama sa intriga. Ang sabi niya, mahal na mahal ko po silang Oo. lahat. At maayos ang samahan namin kahit di man kami madalas nagkakasama. Hmm. Dahil sa busy ang aming mga schedules. Oh, Yan. di ba? Sabi niya sa huli, maiksi Oo. lang ang buhay. Piliin nating maging masaya at mabuti araw-araw. True, oo. Di ba? Kumakalat yan, di ba? Pero prior to that, Oo. ang manager ni Yes. ni Jenny na si Tita Becky Aguila, Si yun ang unang Dennis din, naglabas oo. at nag-clear Oo. na walang katotohanan na si Jenny ay hindi okay sa pamilya ni Dennis at nakesyo si Jenny ay binabawalan si Dennis na puntahan o kitain yung ganun, kanya di mga ba? magulang. Alam nyo, doon na lang, parang napaka-imposible na. Parang ano ba si Dennis? Uto-uto ba si Dennis? Kung sakali mang totoo ha, I don't think na i-allow ni Dennis na ang kanyang wife o kahit sino man ay bigyan siya ng gano'n na wag di ka pwedeng pumunta, di mo pwedeng imitang. Bakit? Hindi naman yan, di ba? Doon pa lang parang weird Hindi man ganun na. si Jeneline. At hindi gano'n si Jenny Lynn. Oo. Pangalawa, I don't think na Dennis ay i-allow niya yon. Oo, I diba? really don't think yon. Tapos, sabi nga ni Dennis ngayon, ay tama na ang pagpokusan natin, okay na, pagpokusan natin, kumbaga, wala pang nakukulong hanggang ngayon.
Diba? Half of January na halos, wala pang nakukulong. Sabi niya nga. Alam na. Okay. Diba, mga Marites? Oh, so, tama na yan, ha? Stop the music. Diba? Okay, mga Marites? Okay, mga Marites. Ito na ba ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi niyo yan pagsisisihan, mga Marites, dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Eto, ang ating Ugbo, Daniel Padilla at Kyla Estrada, magkasama sa ginawang outreach. Page D. Oo nga, di ko nga alam na bakit ito ang ugbo. But anyway, siguro naaliw si Diego. Diego, paborito niya But yan. ayan, alam mo ito, kung sila Andrea Brillante, si Juliana, may mga pasoplons or what. Ito namang si Daniel Padilla at saka si Kyla, ano ba ang tatawag natin dito? Hindi na soft launch kasi ilang launch na rin na nakikita sila magkasama. Anong tawag sa ganyan? Series of launch? Ewan. But ayun nga, tingin ko kahit na wala pang pag-amin, wala pang nagsasalita o nagpapa-interview either kay Daniel or kay Kyla, parang all those pictures na lumalabas, parang it can speak na, di ba, na there's really something good or something beautiful something's cooking. going on between the two of them. Kasi unang-una, parang nung New Year, I think kasama si Daniel ng pamilya ni Kyla. Tapos ang dami na nilang sighting na they are together. Tapos ito pa nga, itong ginanap na outreach ni Daniel. Parang every year ginagawa naman ni Daniel Sa to. child house ba yan? Sa child house, oo. Tapos, ayan, obviously, ang kasama niya ay si Kyla. So para sa akin, ito na yun. Ito na yung... Hindi na... Yan nila kailangan na sabihin na, yes, kami na po. O yes, we're together. Pero, ayan, diba? Andyan sila, di ba? Oo. And, alam mo, ito nga medyo kabaligtaran to. Kung yung Juliana at Richie, parang majority against or hindi happy na sila, or kung sila nga, parang with Kyla and Daniel naman, DJ, parang marami naman ako nababasa na happy naman Good, para diba? sa kanila. Oo. Kasi unang-una, si Kyla naman, maayos naman na babae. Oo. O, diba? At saka wala naman ng tinatapakan, wala naman silang mga Wala silang commitment relasyon sa kay iba. At matagal na rin namang hiwalay sina DJ at saka si Catherine. And si Catherine nga, alam naman natin, na-link na rin sa iba. Ngayon nga, may nalilink sa kanya. Although, wala pa rin namang any statement. Yan. So, parang happy naman sila with DJ and Kyla. Kaya, Hayaan na natin sila. let's diba? be happy also for the two of them. Yan. Good, di ba? Yun lang. Alam niyo na, mga Marites, ha? Okay, mga Marites, ang po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At sa mga kamarites na nais namin kayong imbitahan na sumali sa ating Facebook community. Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin kalilimutang mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel. Okay ba? Ito, basta ito mga Marites, balita na tayo. Jane Basas bumitaw na sa Media Quest. Pero ano ba talaga nangyari nga? Oo, ito po yung isa sa executive ng Media Quest na TV5. TV5 party po rin yan ng group of companies ni MVP na biglaan lahat, biglang nagbitiw na siya na namahala sa pelikula, sa mga TV shows sa TV5. Hindi po natin alam ang dahilan kung ano yan. Pero kilala po siya sa mundo ng corporate tsaka sa showbiz dahil nga isa siyang executive ng Media Quest na namamahala sa parang sa broadcast company ni MVP, si Manny B. Pangilinan. At sabi lilipad siya sa Smart Communications naman. Balita pa lang naman. So ka-MVP pa rin. Smart pa rin. Siyempre, alam mo naman sa mga siya, corporate feeling ko may something yan, may nangyari dyan. Maganda rin naman yung posisyon niya dyan, di ba? Maganda rin naman nangyayari sa TV5 dahil nga maraming abangan series sa TV5, miski intriga na mahina raw ang ratings dahil umalis na raw ang shows ng ABS doon. Hindi natin alam mga Marites.
Well, Kaya natin malalaman yan kung Oo. ano man. Ito, magbalita naman tayo kay Beauty Gonzales. Sobrang happy para kay Ellen Adarna, PhD. Yes, si Beauty Gonzales ay may bagong GMA Afternoon Prime ngayon, ang House of Lies, na magsisimula na mapanood ngayon January 19. So, syempre, alam na natin yung kwento na nanggaling siya ng India. August pa pala yun. Nung nagpunta siya ng India para mag-undergo ng yoga at maging yoga instructor. Yan. Maraming gustong gawin pa si Beauty talaga sa buhay niya. Ngayon, nag-aaral siya ng piano. Sabi niya, kahit daw makakabisa lang siya ng 3 pyesa, okay na. Mga ganyan. Ano pa pinag-aaralan ni Beauty? Tapos yung kanyang suot kanina na, ay sayang, hindi ko nabigay yung picture sa MediaCon. Ganda yung suot niya na necklace, accessories. Ito meron ako. Ayun nga. Wow! Siya mismo ang gumawa. Ayan. That's Ayan, one. ayun. Ayan. Siya yung nag-design. Siya yung gumawa mismo. Galing-galing talaga ni... Di ba? Ang bilis. Ayan. So anyway, sa House of Lies nga, ito ang si Beauty Ambida. Kasama niya dito sila Mike Tan, Martin Del Rosario, at ang nagbabalik na si Chris Bernal. So, ang haba ng chikahan. So, syempre, nakamusta ko. Beauty kasi pag sinabing kaibigan o ano ni Ellen Adarna, ikaw talaga yung maalala, ikaw ang nakikita, at saka present naman talaga siya sa mga ilang event, sa mga family event ni Ellen. Sabi ko, kumusta? Kasi, kumbaga si Beauty, talagang, sabi ko nga parang pwede mo sabihin na okay na siya eh. Career-wise, she's she's doing well. Then, family niya, sobrang okay, happy. Sa kanyang husband at sa kanyang anak na si Olivia. So, kumbaga, parang, while si Ellen naman, as we all know, medyo hindi naging hindi ganong successful ang kanilang marriage life ni Derek. Sabi naman ni Beauty, syempre no comparison. But nagulat ako sa sinabi niya na, but I'm very happy na wala na siya doon. Parang gano'n. Oh, syempre. Sabi ni... Nakakawala na siya. Parang gano'n. Parang gano'n, yes, diba? Oo. Tapos sabi niya, sabi ko, so parang, nakikita mo kay Ellen ngayon? Is she okay? Sobrang okay siya ngayon na sobrang happy. Ang ganda-ganda niya, ang sexy-sexy. Sabi ko nga, good, ikaw yung nakipag-iwalay na ang ganda-ganda, napaka-blooming, parang ganyan. Pero medyo na-intriga lang ako talaga sa sinabi niya na, kumbaga parang sa isang kaibigan. Siyempre, of course, you don't wish it na magkahiwalay or something. Pero kumbaga sa kanya, lalo na siya na buo ang pamilya, pero nasabi niya na saya siya na wala na doon. Parang, ang dating nga sa akin, parang nakawala na doon o nakaalis na doon. Nag-ano nga ako kaninang tungkol sa Derek Ramsey, siyempre, sa production ng Kingdom, ng Kabilang Mundo. Story conference lang kasi ang nangyari. Wala. Tapos walang media. Puro GMA, TV5 lang media nandun. TV. Yung hindi ako nakakuha. Sabi ko, next week na lang, bigyan niyo ako ha. Pero yung kanyang, yung road manager niya, tatanungin ko. Kay JLD pa rin naman yata siya. Pero alam mo, it only goes to show na wala talagang finality. Kasi di ba si Derek nung sinasabi niya na talagang wala na. Oo, hindi naman babalik sa showbiz. Hindi siya babalik sa showbiz. Na, hindi na siya, di ba nga nagtaray pa noon in a way na parang ayaw na silang pag-usapan dahil hindi naman na sila artista. Etong ending. Pinag-uusapan pa rin. Kasama, hindi, ang ending, back to doing teleserye, biglang may The Kingdom. Kaya, you'll never know din. Oo nga Diyos ko. Ay, Derek. So, kaibigan niya. Ito mga Marites, sa nagbabalik, Chris Bernal, sobrang dismayado sa kapalpakan ng construction ng kanilang bahay. Ano ba yan? Yeah, kasi I'm sure alam to ng mga netizens or ng mga kamarites natin kasi pinopost naman ni Chris. 3 years in the making na pala yung bahay na pinapagawa nila. Yan ang laki niya. Sabi ko, ay laki naman kasi ng bahay nyo. Sabi niya, ate hindi malaki. Mukha lang malaki dahil sa door. Ikaw nga ako musga. Diyos ko. Wigil ka nga, Chris. Kung kaming etchusin. But anyway, nag-stop daw sila, construction, since before the year end yata. Ayan. Parang, hindi maikwento ni Chris ng buong-buo eh. Sabi niya, one day daw, ikukwento niya kung ano mga nangyari. Pero obviously, parang gusto nilang
mag-stop muna and then baka mag-change ng maybe the contractor or the architect. I don't Siyempre, know, ganyan. kung Kasi nga 3 years oo na. naman, dapat Sobra daw siyang, siyempre siya nadidepress dyan, sobra siya naiinit, sobra siyang disappointed. Ang unang plano dyan, parang 1 year and 8 months, mga di ba? ganon. Sakto na yun. Maita-turn over na. Pero 3 years na nga naman. Oo. Um, Ang ilang, laking pera na correct. sobra Yun na nga ang sinabi ni Chris. Kumbaga, exceed na sila sa gastos. Kaya nagbibiro sa akin na, kaya nga eto, nag-work na ako uli ate. Sabi ko, tigilan mo ako, no? Ang yaman-yaman mo, ginaganyan ko. Pero yun, ang pakahirap naman. I'm sure yung mga nagpapagawa ng mga bahay, makaka-relate dyan. Kasi, minsan nagsiset ka ng budget pero dahil Siyempre. habang tumatagal, Pag tumatagal, lumalaki lalo yung mga expenses. So, yun, imagine mo, sabi niya, ilang Pasko na pinapangarap daw niya na sa bagong bahay na nila mag-Christmas, Tagal niya pero nang- wala pa rin. Tagal niya na nagtatrabaho, di ba? Yun. Siyempre, deserve niya rin magkaroon sa sariling bahay. Oo, ayan na nga. Kaya lang, 3 years in the making na. O, daig pa nito ang municipality hall. But anyway, Chris, yan nga, nagbabalik siya after 3 years din. Nagbabalik siya ngayon sa paggawa ng teleserye sa House of Lies kung saan siya ang magiging kontrabida. Sobrang overwhelming yan kanina. Kanina po kasi naganap yung MediaCon dahil all out ang papuri sa kanya ni Direk Jerry Sineneng na siyang director ng House of Lies at saka ni Beauty. Nung nalaman daw ng husband ni Beauty na si Chris ang makakasama ni Beauty, sabi daw ng husband ni Beauty sa kanya, nako, galingan mo. Parang ganon. So, ayun, ganon. In fairness naman to Chris, nag-iwan siya ng ganong impression na isang mahusay na actress. Na kahit si Direk Jerry talaga ay napahanga ni Chris. By this time, kontrabida na siya kasi in the past, di ba, lagi siya yung inaape or something. Yan. Yun lang. Good luck, Chris. Dati ko One of these days, magiging guest din dito sa atin. Okay, ito mga Marites. Kanina na nangyari ito. Attorney Topacio naglitanya sa Spring in Prague press conference. Alam mo na sa Attorney Topacio. Sa producer ng pelikula ng Boraccho Film Siyang Spring in Prague na si Marco Gumabaw, ang bida, at si Sarah Sandayan na isang sekpo na bida. Papalabas na to next month, February, at napanood na namin to sa magandang pelikula po. Simple lang ang kwento, pero maganda. Interesting nga kasi magkaibang kultura, isang Pinoy, tsaka isang mga bida. Yun. Kaya kanina kasi, yung kanyang bago nag-press kong proper, si Asar Amo yung ang moderator host, nagbigay siya ng opening speech. So, umariyan na naman yung, alam mo si attorney, di ba? Tokatok-tok yan. Yung parang film fest, kaya dapat, ang namamahala raw po niyan ay ang Film Development Council of the Philippines or National Historical Commission. Hindi dapat po ang MMDA, tsaka yung mga LGUs, yung mga Manila, Quezon City, etc. Kasi nga, after sila ng kita. Kasi may mga sharing yan eh. May share po ang MMDA, may share po yung LGU. Ang Mowel Pan, may hati-hati po, may sim. Ang dami yung naghahati-hati sa kita niya. Sinasabi niya, pinigbugyan na lang niya na kung kumita, di kumita, yun. Okay naman sa kanya yung napanood niya, movie enthusiast yan eh, mula pa ng mga 60s. Yung okay naman daw si Vice ganda. Pero para bang spin-off daw ito ng nanay kong tatay ni Dolphy. Parang yan na din yung kinwestiyon niya last year ba yun? Ewan ko. Basta may kinwestiyon up, I think. Festival din. Another festival. Dahil nga balak na sana isali ito eh. This year ba yung nag-question siya? Oo. Na parang kinumpara niya dun sa pelikula pa parang 1950s pa yata to, something. Mas bilib siya dun sa Manila's Finest. Parang hindi rin nabigyan ng justice. Hindi siya na-recognize masyado. Ang daming award na nakuha ng acting ni Piolo Pascual. Wait, ang daming award na nakuha ng Manila's Finest during
Awards night. Paano mo nasabing hindi na-recognize? Hindi na-recognize masyado si Piolo Pascual. Baka may ibang choice kasi Oo. siyempre, nasa jury yan. Oo, diba? Diyos ko. Kung ang gusto ng jury na mas nagmarka sa kanila ang acting ni Vice ganda, ano tayo magagawa dyan? Yun na nga yung kanyang litanya kanina na Eh. parang, siyempre, interesado yung mga vloggers and everything dahil yun, di ba? Ganun talaga sa Atty. Topacio pag yun na. Mabait naman yung taong yun. Siya yung kapatid niya na sa kong kaibigan. Oh. Yeah. Na isa ring attorney. Hindi, na-stroke hindi rin po. Attorney Sana, kuya niya yun. Na naging kaklase ko yun. Okay. Mga Martes? Latest yan marami yan. Solve ba kayo? Okay mga Martes, na po isang linggong. Chismis!